Magandang araw sa lahat! Ako po si Jay at aking isasalaysay ang isang nakakakilalas na kwento ng isang Christian Sunday School teacher na may inabusong higit sa 200 bata sa bansang Malaysia at karatig bansa. Isa siyang misyonaryong Briton at ginagamit niya ang kanyang pagkakristyano para mapalapit sa simbahan, bahay ampunan at eskwelahan para doon makahanap ng momolestyahing bata. Isa rin siyang miyembro ng isang napakalaking worldwide pedophile ring. Warning! Sensitive matters ahead! Mag-umpisa ay hit subscribe para inyong masubaybayan ang aking mga nakakakilalas na mga kwentong krimen, trahedya, kasaysayan at iba pa dito sa Tagalog Investigational. Siya ay si Richard Huckle na ipinanganak sa Ashford, Kent sa taong 1986. Isa siyang karaniwang bata na tahimik lang. Galing siya sa ulirang pamilya. Meron siyang mapagmahal na magulang at isang kapatid at ugali nilang magsimba palagi bilang pamilya. Sila ay tinaguri ang pillar of the community sa kanilang bayan. Sa edad na 16, ay tumigil si Richard Huckle ng pag-aaral pansamantala para sa kanyang gap year. Pumunta siya ng Namibia, Southern Africa. Doon siya nag-enjoy ng isang taon bago muling bumalik sa Britanya para mag-aral sa South Kent College. Ayon sa mga reports ay sa gap year nag-umpisa ang mga masasamang gawain ni Richard. Ginagamit niya ang pagkamisyonaryo na pangtakip sa kanyang mga panghahalay. Sa edad na 19 ay muli siyang nagkaroon ng gap year dahil pumunta siya ng Asia para mag-travel at gumawa uli ng mga charity works. Dahil nga sa maamong mukha at isang misyonaryo, kaya bukas sa mga pamamahay para sa kanya. Pumunta siya sa mga mahihirap na pamamahay at bahay ampunan at nagpakilalang estudyante o guro. Kinukuha niyang loob ng mga matatanda para payagan ng mga ito na ipasyal niya sa labas ang mga bata. Taong 2005 ay lumipat si Richard Huckle na Malaysia para maging guro sa isang Sunday school at freelance photographer ng isang taon. Style daw ni Richard Huckle na yayain ng mga bata kapag birthday nito. Ipapaalam sa magulang at kapag sila-sila na lamang ay doon ito'y nahalay ang biktima at kinukunan ng videos at pictures para maibenta online sa mga kapwa pedophile. Ang mga edad na paborito nitong halayin ay 12 anyos pababa at merong ang 6 months pa lang at nilalampin pa. Taong 2006, bumisita siya sa Cambodia at may hinala siya doong 2 bata na edad 4 at 6 na taong gulang. Taong 2007 ay muli siyang bumalik ng Cambodia at muling nanirahan sa pamamahay ng 2 batang kanyang inabuso. Nag-volunteer siya sa baryo bilang guro. Taong 2011, bumalik siya sa Malaysia at doon nag-aral ng IT course habang pinapatuloy ang kanyang dahas. Sabi nga ng kanyang dormmate na si Sammy G na isa ring Briton, palagi raw itong nag-iisa, walang girlfriend, palaging malungkot at hindi nakikihalubilo sa mga tao. Minsan nga raw, ay pinuna si Huckle ng isang pastor kung bakit marami itong kasamang bata na wala ang magulang ng mga ito. Sagot ni Huckle ay pinaalam niya raw mga bata sa mga magulang nito. Sinabihan nito ng pastor na sa sunod ay dapat may isa man lang na magulang na sasama sa kanilang paglabas-labas. Pero hindi raw bumalik si Huckle sa simbahan. Hindi man maganda ang pakiramdam ng pastor sa Briton, pero wala naman itong hawak na ebidensya na mapakitang delikadong tao si Huckle. Nalaman pa niya na galing malayo pala ang mga bata at galing sa mga mahihirap na lugar. Ayon sa mga kakilala sa Britanya, ay normal at wala namang nakakaiba rito kapag umuwi sa kanilang bayan para magbakasyon sa piling ng mga magulang. Umaattend naman daw ito ng mga kasal, binyag at parties ng mga kakilala. Regular naman daw itong nag-update ng Facebook kaya akala nila ay okay lang ang lahat. Taong 2014, ang National Crime Agency ay may natanggap na tip mula sa Australia ng mga illegal na gawain ni hacker. May mga detectives pala sa Australia na ang direktiba ay buwagin ang isang international pedophile ring. Sa dark web ay may site na Love Zone kung saan miyembro si Huckle. At doon niya ina-upload ang kanyang mga kinuhang litrato ng kanyang mga nabiktima. Ang site ay moderated ng isang tao na ang paboritong gamiting pambati ay hiyas.
Hinanap ng mga detective sa Facebook kung sinong mahilig magbati ng hiyas at may nakita silang account na walang mga litrato kundi isang kotse. Sa kasamaang palad para sa suspect, nahagip doon ang isang plaka. Hinanap nila ito at nagtagpuan nila si Shannon McCall sa bahay nito at online na nagmo-moderate ng kanyang pedo site. Hindi alam ng mga anonymous na pedophiles na nakulong na pala si Shannon McCall at ang mahawak na pala ng site ay mga Brisbane police na. Doon, natuklasan ng mga masasamang gawain ni Hackle. Pinagmamalaki pa raw ni Hackle ang mga ginawang kababuyan at may binibenta pa itong libro sa mga kapwa pedophile na titled Pedophiles and Poverty, Child Lover Guide. Isa itong libro na nagtuturo kung paano landiin ng mga bata gamit ang alkohol at paano hindi madakip ng mga pulis. Binantayan ng grupo si Hackle ng ilang buwan. Nang nagplano ito na magbakasyon sa Britanya, ay doon sila naghanda ng entrapment. Hinihintay ito ng mga magulang sa airport nang sinalubong ito ng mga pulis para dakpin. Kinumpis ka ang laptop at doon ang 20,000 na malalaswang litrato kung saan inaabuso niya ang mga bata. Pinayagan naman si Hackle na magpiyansa basta sa bahay ito ng mga magulang mamalagi. Pero nang sumunod na araw ay tumawag sa pulisya ang mga magulang ng lalaki para ipakulong ang anak. Tinanong pala ito ng nanay kung totoo mga paratang dito. Pagkatapos daw umiyak ay umako si Hackle sa mga krimen. Sa sadlak ay mismong mga magulang na nito ang nagpakulong sa kanya. Taong 2016, si Hackle ay nagbigay ng guilty plea sa 71 charges at nahatulan ng 22 life sentences. May posibilidad na makalabas siya after 25 years sa pagkabilanggo. Ayon nga sa huwes na humawak ng kaso, hindi raw nakitaan ng pagsisisi si Hackle sa mga nagawa nitong kasalanan. Taong 2019 ay ni-torture si Hackle sa bilangguan. Ginahasa at pinatay ng isang kakusa na nangangalang Paul Fitzgerald. Ayon sa suspect, ay hustisya raw iyon sa mga batang inabuso ni Hackle. Taong 2020 ay nahatulang guilty si Paul Fitzgerald sa kasong murder sa pagpatay kay Richard Hackle. Sana inyong nagustuhan ang ating investigational at may napulot kayong aral. Magandang araw ulit at salamat!